Sa lahat ng may mga kamag-anak sa abroad, mga OFW, pakinggan nyo to. Kumusta na kaya si ate sa Dubai? Si kuya, kumusta na kaya sa Qatar? Si mama sa Italy? Kumusta na kaya si papa sa Saudi? Oo, nagpapadala sila. Pero tanong, nagpapadala ba kayo ng malasakit? Nagpapadala ba kayo ng oras? Nagpapadala ba kayo ng tanong na, kumusta ka na dyan? Kasi real talk lang, hindi araw-araw malakas ang loob nila. Hindi sa lahat ng padala, kasama ang ngiti nila. Minsan, yung perang hawak nyo, kapalit nun ay luha, dugo, pawis at sakripisyo. Kapag kumakain kayo sa handaan, sila nasa sulok lang ng dorm, nagtitira ng instant noodles para makaraos hanggang katapusan. Pero tahimik lang sila. Walang reklamo kasi sanay na silang hindi tanungin. Sanay na silang ang tanging mensahe mula sa pamilya ay, kailan ang padala? Pwede bang dagdagan? Pautang muna, babayaran din kita. Pero, kailan ba huling may nagsabi sa kanila ng, kumusta ka na? Kumusta ang puso mo? Kumusta ang kalusugan mo? Anong gusto mo ikwento? Alam niyo bang may mga OFW na umuuwi lang sa kahon? Na yung hindi niyo kinumusta, bigla niyo na lang yayakapin, pero bangkay na. At ang sana kinumusta ko siya, yan ang pinakahuling pagsisisi ng mga naiwang di nagparamdam. Bakit ba kailangan pang may mawala bago may maalala? Bakit pag wala na, saka lang natin sinasabing, mahal kita, miss na kita, kung alam mo lang. Pero huli na. Pilit mang habulin ang mga silitang hindi mo nasabi. Hindi na maririnig ng pusong tumigil, kakaantay ng, kumusta ka? Kaya habang buhay pa si ate, si kuya, si mama, si papa, habang nandyan pa sila sa screen, naghihintay ng tawag, habang online pa sila, kahit wala silang sinasabi, tanungin mo sila, kumustahin mo, makinig ka. Hindi kailangan ng bonggang salita. Minsan, sapat na ang isang, ingat ka dyan ha, mahal ka namin. Sapat na ang isang, anong balita? May problema ba? Sapat na ang presensyang hindi huli. Kasi baka bukas, wala ka nang pwedeng tanungin. Wala ka nang pwedeng kumustahin. Wala ka nang maririnig na, okay lang ako. Dahil napagod na silang maghantay sa tanong na hindi mo kailanman na ibato. Kaya ngayon pa lang, bago ka mag-scroll, bago ka mag-reply sa group chat na puro penge load, mag-message ka, tumawag ka, kumustahin mo sila. Hindi dahil kailangan nila, kundi dapat lang. Dahil sa dami ng ibinigay nila sa'yo, ang tanungin kung okay pa ba sila, yun lang naman ang hindi mo pa naibabalik. Kumustahin mo
ang OFW mong kamag-anak bago mahuli ang lahat. Kumusta ka na dyan? Sana naman minsan tanungin nyo kami. Alam nyo ba kung ano ang pinakasimple pero pinakamatinding bagay na hinihintay ng isang OFW? Isang, kumusta ka na? Hindi pera, hindi utos, hindi listahan ng mga bayarin o tanong kung kailan ang next na padala, kundi simpleng pangungumusta. Kasi habang kayo'y abala sa buhay nyo dyan, kami dito, araw-araw na lumalaban mag-isa. Walang kasabay kumain, walang kayakap sa gabi, walang tinig na nagsasabing, kaya mo yan. Alam niyo bang ang kalaban namin dito ay hindi lang pagod, hindi lang init o lamig, o boss na walang awa, kundi ang lungkot at pangungulila at ang tanong na, naaalala pa kaya nila ako? Nakakasuya minsan kasi ang naaalala lang kami pag kailangan ng pera, gadgets, tuition o hospital bills. Pero pag kami ang may dinadala, tahimik ang lahat. Walang nagtatanong kung okay pa ba kami, kung nakakakain pa ba kami, kung umiiyak ba kami gabi-gabi. Hindi kami ATM, hindi kami superhero, OFW kami. Pero tao rin kami, napapagod, nagsasakripisyo, at minsan, ang tanging lakas namin ay marinig lang ang tinig ng mga mahal namin sa buhay. Kaya sana, kung may mahal kayo sa buhay na nasa ibang bansa, kumustahin nyo sila. Hindi yung, kailan ka magpapadala? Hindi yung, may sobra ka pa ba dyan? Kasi yung totoo, kumusta ka na? May problema ka ba? Anong nararamdaman mo? Kailangan mo ba ng kausap? Huwag niyong hayaan na ang taong nagbubuhos ng lahat para sa inyo mawalan ng lakas dahil nakakalimutan ninyong may puso rin sila. At hindi sa lahat ng oras sapat ang lakas nila. Minsan, ang isang simpleng mensahe lang na ingat ka, mahal ka namin, kayang punan ang buwan ng katahimikan, kayang pag-aanin ang mabigat na araw, kayang bumuhay sa pusong halos mawala ng sigla. So real talk lang, kung may mahal kang OFW, huwag mo nang antayin ang Pasko o birthday bago magparamdam. Minsan, ang pinaka-importanteng regalo ay yung presensyang hindi binibili, yung pakikinig, yung pangungumusta, yung pagmamahal na hindi nakakadimot. Kasi kahit malayo sila, gusto pa rin nilang maramdaman na may uuwian silang totoong tahanan. Kumusta?